Napangiti ng mapakla si Cosette. Kailan ba ako nanggulo? When it ended, I left. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako nagdrama. After so many years, ngayon nga lang ako nakabalik. Kung ano man ang plano niyong mag-ina, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Hinding-hindi sa anak ko. Natawa si Cosette. Napakagatlabi si Chanda. Ano naman ang gagawin namin sa anak mo, Aber? Patuloy ni Cosette. He's 29 years old. Matalino at malaki ang katawan. Paano namin yun maluloko, Lila? I know you very well, Cosette. If you really do, Lila, then dapat magpasalamat ka pa sa akin. Nagparaya ako. I didn't say her to be your husband's wife. I think you should be grateful for that at least. Ikinuwento ni Chanda sa ina-inahan na pinagtapat ni Sid tungkol sa pagsasama ni Lila at Ismail. Hindi nakasagot ang ina ni Sid. Nagbigay lang ito ng galit at defensive na tingin. Siguro wala nang masabi kaya nagpaalam na at umalis. Nag-iwan lang ng uuyam na tingin sa kanila si Rita bago sumunod sa kasama ito. Yan ang pakikisamahan mo, anak. Kung kaya ang magkakatuloy ni Sid, sabi ni Cosette nang nakalabas na ang dalawa sa boarding house. Kung ako sa'yo, bumalik na tayo sa Maynila. Wala na sa akin kung anong nangyari sa akin noon. Ang importante ay huwag maulit sa'yo. Mami, palikero ba talaga si Ismael Enriquez? Kahit noong kayo pa, pag-iba niya ng usapan. Napaisip ito. Hindi naman. Wala kaming pinag-awayan na ganyan. Bakit mo na itanong? Bakit kaya nagkaganon yun? Nagkibit-alikat ito. Hindi ko alam. Matagal na kaming hindi nagkita ng lalaking iyon at wala na rin akong balak na makipagkita pa sa kanya. Nagsayang lang pala ako ng oras sa mga hinanakit. Wala naman palang dapat kainggitan. Kulang kasi ang na-deliver na vids concentrate sa kanila kaya napababa sa World si Sid para pumunta sa pampublikong pamilihan ng Sarakanlaw at makabili ng 30 sako pa ng negosyanteng si Inchik Teng. Tinitingnan niya ang pagbubuhat ng kanyang mga tauhan ng sako mula sa malaking tindahan sa loob ng pamilihan ng may nahagip ang kanyang paningin sa pumipili ng gulay sa stall na 4 na stall mula sa kinatatayuan niya. Si Chanda kasama si Olga at isang matangkad at matandang babaeng may hitsura. Ito siguro si Cosette. Hindi magkamukha ang mag-ina. Well, alam niyang hindi totoong anak ni Cosette si Chanda. Malambing ang ganda ni Chanda, habang matapang ang kara ni Cosette. Alabala nga siya sa katititig na mahuli siya ni Olga. At ano pa ba ang gagawin ng bakla, kundi ang mag-report sa katabi. Agad siyang napatungo at dali-daling sumunod sa tauhan na may buhat na sako. Hindi pa siya nakakalayo nang may kumalabit sa kanyang likod. Sid, iniiwasan mo ba ako? Galit na tanong ni Chanda. Humarap siya sa babae. Bakit naman kita iiwasan? Humaba ang nguso nito at medyo namula ang mga mata. Hindi ka na kasi nagte-text at hindi mo na rin ako binibisita. Nawasak ang puso niya nang makitang nasasaktan ito. Itataas niya sana ang kamay para ilagay sa tainga ang lumilipad nitong buhok nang lumapit si Olga at si Cosette. Introduce us, sabi ng matangkad na Lila. Ngumiti si Chanda sa ina-inahan. Sid, this is Mami Cosette. Mami, this is Sid. Iniabot niya ang kamay kay Cosette. Ngumiti sa kanyang babae. Tama lang siguro na imbitahin niya ang tatlo na magmerienda. Pumayag ang mga ito at pumunta sila sa lumihan. Mabait na kakwentuhan ng ina-inahan ni Chanda. Maloko rin. Iho, alam mo bang muntik mo na akong maging ina? Ni Cosette na ikinatawa nilang lahat. Kawawa kapag yan ang ina mo, sabi ni Chanda. Mga ngaraga mga hintutulong mo dyan. Hoy Chanda, pagkatapos kitang bihisan niya ang gaganti mo. I love you, Mami. Anang dalaga sabay bigay ng halik sa ina. At least kay Cosette, parang hindi na niya kailangan mag-exert ng effort na ipakitang mabait na tao siya. He could be himself at mukhang tatanggapin siya nito para kay Chanda. Masaya siya habang inihahatid ang mag-ina papunta sa boarding house ni Aling Yolanda. At habang naglalakad, ay nakasalubong nila ang katulong ni Angeline. Siguradong makakarating ang ginawa niya sa kabila. At siguro kailangan na talagang mapag-usapan ang sitwasyon. At kinabukasan din ay pumunta ang mag-asawang Valenzuela sa kanilang bahay para kausapin ang partido nila. Umuwi sila ng kanyang papagaling sa bukid at hanap nila ang mga magulang ni Jeline kasama ang kanyang mama. Hindi namin nagugustuhan ng mga naririnig namin, sabi ni Ginang Valenzuela. Nasasaktan kami para kay Jeline. Napayuko si Sid. We have always been good friends at hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginaganito ni Sid ang anak namin. Constancia, sabi ni Lila. Humihingi ako ng pamainin at nagpapasalamat na rin dahil bumisita kayo dito. Huwag kang mag-alala dahil pagsasabihan namin si Sid para may isaayos ang kanilang relasyon. Normal naman na magkasintahan ang magkatampuhan eh. Parang lumambot ang itsura ng mag-asawa sa narinig pero mukhang naiskandalo ang kanyang ama. Seriously, Lila, ipipilit mo pa rin ba na ipakasal ang anak natin kung iba ang mahal niya? Natawa ito ng mapait habang napapatingin sa 3 matatanda sa silid. Magulong buhay ba ang gusto niyo para sa mga anak natin? Lila, alam mo kung gaano kamiserable ang pagsasama natin. Ganito rin ba ang gusto mo para kay Sid? Hindi nakasagot ang kanyang mama. Tumingin si Ismael sa mga Valenzuela.
Do you remember us having this very conversation some 30 years ago? And I'm telling you, I led a rich life when I chose my business over my heart. Naiinggit nga ako sa mga tauhan ko eh. Wala man silang karangyan na tulad ng sakin. Pag uwi naman nilang bahay ay nandun ang pinakamamahal nila. Nakakasama nila araw-araw. Lila deserves a loving husband at nakakasakit rin ng loob that I can't be that person. Forcing oneself to love someone is not an easy task. Si Said ang pinakamabuting idinulot ng pagsasama namin at ayokong magdusa siya gaya ko. Tumingin ang ama sa kanya. Go son, don't worry about how other people might feel. Fight for whatever makes you happy dahil walang makikipaglaban para dyan kundi ikaw lang. Napaluha ang kanyang ina kaya hindi siya nakaalis. Said, sigaw ng ama. Trust me, you will never know how sad it could be until something already taken away from you. Go Said, saad ng ina. I want you to be happy. Lumuhod siya at hinalikan sa noo ang kanyang ina. I love you so much, ma. At tumakbo siya palabas ng bahay. Pumunta sa garahe para makuha ang motorbike niya at makapunta sa bahay ni Jack. Alam niyang naroon ang barkada. Naroon nga si Jaime. Nakakasiwa pero kinausap niyang kaibigan. May gusto sana akong haranahin. Magpapasama sana ako. Kinaaling Yolanda ba? Nakangiting tanong ni Jaime. Hindi niya alam kung anong tamang isasagot. Inakbayan siya ni Jaime. Kahit hindi mo sabihin, nababasa ko. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Napangiti siya sa kaibigan. Iniangkas niya si Jaime at Jack sa motorbike at dumiretso sila sa boarding house ni Chanda. Naroon ang dalaga at nakaupo sa bintana na may grills. Nakakasilaw talaga ang ganda nito. Napangiti ang babae nang tumayo sila sa harap ng bintana. Dala ni Jack ang gitara nito. Inawit nila muli ang mga kantang inawit nila noong una silang nangharana dahil 3 lang sila. Mas naging sintonado. At nang matapos ang kanta ay lumapit din sa bintana sina Cosette, Olga at Yolanda. Where's my flower? Maluko niyang tanong kay Chanda. Natawa ito. Ikaw ba talaga ngayon ang haharana sa akin? Baka si Jack at masabunutan ako ng asawa niya. Ako na babe. Pinapasok silang 3 ni na Cosette at Aling Yolanda. Naiiwan ang dalawa sa sala sa unang palabag at doon sila nag-usap ni Chanda sa taas. Kailan nga uli ang Asian trip niyo ng mga kaibigan mo? Next month na. Sama ako. Nabali ang ngit-ngit niya. For girls only kasi yun. Please. Baka kasi magalit sa akin ng mga kaibigan ko pag nagdala ako ng boiled. Pretty please, depende kakausapin ko muna sila. Ayon sa alamat, dati raw lawan ng Kedo Flynn at ang Borobudur ay parang lotus na nakalutang dito. Pero sa ngayon wala na ang tubig at kakahuyan na ang nakapalibot sa Buddhist temple. Babe, picturean mo ako dito, sabi ni Chanda kay Said habang nakatayo sa gilid ng gargoyle na may butas ang bunga para sa tumutulong tubig. Nasa 2 palabag sila ng Borobudur kasama ang mga kaibigan ni Chanda. Babe, nangangalay na ako sa copy picture sa'yo, sabi ni Sid. Pero kinuhanan din ito. Nakapag-post na yata si Chanda sa lahat ng sulok. Ngayon lang naman to eh. Lambing ng dalaga sabay halik sa pisngi ng yuko. Ano pa ba ang magagawa ni Sid gayong ang babe na niya ang nakiusap? Wait, maganda na ang post ni Chanda nang makaramdam ng uhaw. Asan yung tubig mo kanina? Tinuro ni Sid ang backpack niya habang pinapalitan ng lens ang DSLR camera. Minuksan ni Chanda ang bag at may nakita ito roon na maliit pulang kahita. Ano to? Minuksan na ito ng hablutin ni Yunimi, Sid, at narinig na lang nilang may tumaginting. Nahulog ang laman ng singsing sa hagdan na nasa kanilang gilid. Kapwa na umilog ang kanilang mga mata dahil maraming turista sa 2 palapag. Mabilis silang bumaba para hanapin sa bawat baitang ang singsing. Bakit may singsing ka sa bag? Tanong ni Chanda. Para ba sa ano ang singsing? Balik ni Sid. Nakatigil ang dalaga sa paghanap at napatalon. Hindi makapaniwala nang mag-isang gustong mag-propose ni Sid. Oh my God! Oh my God! Don't smile me, you're just kidding. Hanapin muna natin at baka mawala. Mahal yung singsing. Hinitian niya ang babae habang nakatungo sa paghanap. Nailagay na ni Chanda ang kamay sa dibdib para pakalmahin ang sarili at ang bahagyang kumalma ay mabilis itong naghanap. Dahan-dahan, aniya sa kasintahan. I got it, sigaw nito. Niyakap na niya ang nobya dahil nakakaagaw na ito ng atensyon. Will you marry me, Chanda? Malambing na tanong niya. Yes, napapaluhang sagot nito. Isinuot niya rito ang singsing. Cry baby, tukso niya. Nilabas ito ang dila bago siya hinikan sa pisngi. Ang swerte ng lola. Nakatour around the world na nakakaasaw pa ng ranchero ang kapalaran niya.